Hello, we are here, magkapitbahay. Kwentong permakultura. Ako si Bert, kasama ko si... Sixto, hello! And ang kwento namin sa inyo ay bakit permaculture? Bakit nandito kami? Bakit importante ang permaculture? So, Sixto, ikaw, ano nangyari sa'yo? Bakit nandito ka sa permaculture? Oh, well, kasi ano, no, yung pag-usapan natin, sir, yung tawag dito, yung pinagmulan ko kung bakit ako napunta dito, galing dating seaman ako. Pagkatapos, yun, pagka-seaman ka, daming pangarap, alam mo yun. Tapos, yun, may one time na bigla akong nag-isip ako kung ano yung magandang negosyo. Eh na ano ko yung nakita ko yung sa internet yung babuyang walang amoy. Nakalagay doon kung paano yung mga gagawin. Tapos sinasabi nila yung mga baboy daw may mga sariling habitat. Napaisip ako ba, oo nga, no, hanggang sa pinost ko yung nakita kong klase ng kulungan na yon. Tapos may kaibigan ako nagsabi, no, mountaineer friend ko, na sabi, ay maganda yan. Tapos yung kakainin ng baboy mo ay itatanim mo rin, parang permaculture. Simula dun, sir, ni-research ko yon yung permaculture. Wala akong gabi or araw na pinalipas na hindi ako nagbasa ng mga articles, sunod ng video. Tapos nakita ko na ang galing kasi tungkol to sa pagdidisenyo at dinidirection ko ito sa pagiging ano mo, sir, tawag dito, parang somehow, no, may kinalaman sa yung empowerment na. Pero siguro bago doon, higit doon sa empowerment, yung na-realize ko na pwede palang mabuhay, no, ng siguro simple. Magkukonek lahat. Nagkukonek ko, ang daming pwedeng panimulan, ang daming pwedeng sabihin rason kung bakit nagustuhan ko to. Pero siguro yun muna, no, yung parang yung pamumuhay ng payak, parang pwede pala. Sa inyo, sir, bakit ano? Sa akin, ibang kwento kasi nagsimula ako dito sa Pilipinas 89. Ang unang ginawa ko dito ay development work sa isang educational NGO. So, yung frustrations ko pagkatapos ng ilang taon na purong pera budget, project, yan yung mga sinimula and then unti-unti natatapos and then makahanap ulit ng bagong project. So parang nami-miss ko yung continuation of yung ginagawa natin, yung daloy ng buhay. So may nagsabi din sa akin na, oy, subukan mo itong permaculture, baka ito ang mas tama. So ito yung mga pare, mga Colombian priests na nagbigay sa akin yung mga video. So una, nagsimula ako sa mga videos ni Bill Mollison, ni David Holmgren, pero mas Bill Mollison pa noon. So click sa akin din. Sabi ko, ito na nga, hindi naman pera ang pinaka-importante. Ang importante ay yung mga ginagawa natin. Ang focus lang namin noon ay likas kayang pag-uunlad. So, hindi dapat nakakonect siya sa paghanap ng pera. So, yung focus natin, hanap buhay. So, sa pagsimula pa lang yan, sabi ko, itong libro ni Bill Mollison, yung Design Manual, it's an amazing book. Daming illustrations kasi, diba, ikaw din, hindi ka masyadong mahilig magbasa. Pero pag may illustrations, diba, makikuha natin agad yung dapat gagawin. Yung kay Bill Mollison, kung gusto mong basahin kung anong dahilan na ganyan dapat ang gagawin, may maraming text ka rin. So, pero yung mga hindi mahilig, so sabi ko, ito perfect ito. And sa akin, hanggang ngayon, isa sa mga pinaka-maayos na libro pa rin yan. So yan, doon ako nagpunta. Sabi ko, never ako bumalik sa ibang gawain. Hanggang ngayon, nasa permaculture pa rin. Dahil once na nakikita mo, tulad ng kwento mo ng babuyan na walang amoy, once na nakokonect lahat ng mga bagay, makikita mo talaga na walang masayang Walang masayang oras bakit nandito tayo magsalita sa audience natin. Walang masayang gawain. Sa pagsimula sa umaga pa lang yan, matutuwa ka na dun sa tingin-tingin ka lang sa mga ibon para maintindihan mo ay sila ang tumutulong sa aking bakuran, sila ang nagtatanim ng seeds, ng buto. So, susunod na buwan, meron akong pagkain. Mga ganyan. Or sila ang army na pagkuha ng mga bulate, yung mga pangkontra sa gawain. So yung ma-appreciate mo rin yung balanse ng buhay. Yan ang isang bagay na nakikita ko sa permaculture. Bukod pa sa, siyempre, ikaw din, di ba?
kailangan natin alagaan yung mundo natin. Kailangan natin totoo yan. alagaan yung mga kapwa at lahat tayo dapat may access sa yaman, sa Oo. likas yaman, di ba? Yun nga sir, pero hindi ko tinuloy yun. Hindi ko tinuloy yung yung tawag dito, yung baboyang walang amoy. Kulang yung ko eh. Kulang yung tawag dito, yung lupa ko, yung space ko maliit kasi dito lang ako sa Pero ibig sabihin, nung na-discover ko nga yun, yung permaculture, naengganyo ko na talaga unang-una is yung para lumikha ka muna ng hardin. So yun, yung sinasabi nyo na yung lahat ng bagay nandun na. Doon ko na natutunan. So sa palagay mo, anong dapat kailangan malalaman ng audience about permaculture? Ano yung mga dapat, ano yung mga batayang prinsipyo na importante sa permaculture? Kasi pag pinag-usapan sir yung permaculture, ako yung una kong naiisip dyan, yung ecology, tsaka yung mga relationships. No, kasi yan kailangan may dugtong-dugtong yan. Yeah. Pagka susubaybayan natin yung lupa, yung halaman, yung araw, yung mga lahat yan sir magkakaugnay. So yun yung ecology. Yung tahanan natin, di ba? Kasi minsan naging masyadong focus na tayo yung I mentality na feeling natin na hindi natin kailangan ng kalikasan. Bahala na kasi may engineers naman tayo May mga mas matalino doon. So ako, ang realization ko, once na naintindihan mo yung permaculture, ma-appreciate mo rin na yung mga simpleng bagay na mas una natin malalaman. Tulad na yung capacity ng araw, yung lakas ng lupa, yung importansya ng tubig sa atin. Bago tayo pupunta sa mga high-tech na... Oo, sir, yung tubig wala, minsan lumalabas Tatapon lang, lang natatapon lang, hindi natin iniipon, free resource yun. So, diba, So, iba na. yan yung sa akin, ang konsepto ng permaculture na lahat ng mga kababayan na kailangan malaman ay yung empowerment. Kasi kung tayo lahat ay in charge, tayo ang magiging CEO sa sariling gawain, ay magana ang buhay. Hindi ka na kailangan ng may bossing-bossing, di ba? Kailangan natin maging responsable sa mga lahat na nangyayari sa paligid natin. At magkukonek pa rin tayo sa mga kapitbahay. Yan ang dahilan nandito tayo. Pero yung natutunan mo, yung natutunan ko, kung ilalagay natin sa isang plato, mas malalim, mas mayaman siya in terms na experience kasi hindi lang dalawang mata, kundi 4 na mata or isang community, ilang mata yun. Sa bagay, sir, yung pagkakapitbahayan, relationship din yan. Part pa rin tayo ng ecology, no? Exactly. Pero that's what I feeling ko na yung unang kailangan nila malalaman sa permaculture. Mako-connect ulit tayo sa ating Mother Earth. Yung konsepto ng Mother Earth, Gaia, lahat na kailangan natin hindi manggagaling sa bahay, kundi manggagaling sa paligid, which is tubig, ulan, yung lupa, yung araw, anything na taken for granted. Yung oxygen natin, yung malinis na hangin na tingnan natin, diba? Dito tayo sa Metro Manila, minsan, yung 4 na yan, wala na Yung hangin natin, yung tubig ay hindi na malinis. Yung lupa ay marami ng chemical. Lahat ng mga used oil, lahat ng mga chemicals, tinapon lang natin, parang out of sight, out of place, no? And then yung huli, yung araw natin, tinago natin yung mga katawan natin sa air-conditioned na kwarto. Hindi na natin ma-feel, maamoy kung ano yung kalagayan ng paligid natin. Hindi kasi gusto convenience no? Yung parang sarap ng exactly, aircon. convenience store. Wag na tayo mag-commercial dito. Pero, di ba, parang ang pinakasikat na tindahan na yun ay yung convenience store. Tama ka. Oo nga, no? Mga 24/7 pa yan. Pinapatay na rin yung sir, yung sari-sari store, di ba? Parang... Exactly. Parang gano'n na, doon na tayo nakasandal, doon tayo dumidepende. At yun nga, dahil doon nawawala na yung pagpapalaga sa mga libre. Helpless ng tao. Libre, Hindi sila helpless kung titingnan nila kasi na-achieve nga yung convenience through mga ganung bagay, may pera, ang dali na lahat.
At tapos nakakalungkot dito, yun parang dahil may ganyan kang Comfort zone, comfortability, no? Na, parang ganon. Yung convenience na nga yun, ay nagiging yun yung pamantayan. at kailangan mong bilhin yun, sir. Yun yung nakakalungkot doon. Pero yung translation ng tao ay nasa level ng, di ba, habang may pera tayo, walang isa sa kanila nag-isip na saan galing yung pera? Una. Pangalawa, saan galing yung produkto na gusto kong bibilin? Kasi kung hindi mo nakikita yung chain of travel bago makarating yung produkto sa isang convenience store, isipin mo lang na ako may pera, bibili ko na lang yan kasi gusto ko yan. Pero yung sa culture, importansya na is saan galing ang ating nutrition, yung nourishment. Hindi pagkain per se, kasi pagkain, we can eat junk food all day. Pero for people to understand na yung malusog na pagkain, yung galing sa lupa na tayo mismo ay nag-ayos ng lupa na yan. Yung isang klaseng ng dahon, pechay man o kahit ano na kakainin mo na ikaw mismo ay nagtanim ng buto. It's romantic. Pero sabihin natin na it's romantic to be not romantic eh. Kasi at the same time, mahalaga siya sa katawan at hindi pera ang pinag-usapan natin dito. Ikaw may buto ng ganyan, ako may buto nito, magbabahagi tayo sa isa't isa. Yayaman ka, yayaman din ako kasi yung meron sa iyo, meron na rin sa akin. Yung meron sa akin, ibibigay ko sa iyo. Pero sir, yaman ha? Ano ba yung konteksto ng yaman nyo, sir? Di ba? Ano ba yun? Yaman na maraming pera or sana yon ang mundo natin pupunta doon, pero sa permaculture ang yaman ay meron tayong isang malusok at maayos na paligid. yung gumaganang ekosistema. Lagi kong binabanggit yun, yung gumaganang ekosistema. Pero kung titingnan natin sir, yung sinasabi nyo kanina, maging ano tayo, no, maging aware or bukas yung kabalayan natin kung titingnan natin kung saan nagagaling ganito. Kung tutuusin sir, pupunta rin sa lupa lahat eh, di ba? Na doon tayo kumukuha ng lahat. Pero that's the point, di ba? Bago tayo pupunta sa lupa, anong pwede natin gawin? Kasi doon yung persa ulit ng permaculture eh. Yung salitang disenyo, di ba? Dapat design. Lahat, hindi permaculture ay hindi isang set ng technologies na kung gagawin mo 1, 2, 3, 4 magiging maayos ang buhay mo. It's about yung strategiya na pwede natin i-apply. Depende din sa kaya ng katawan natin, depende din sa meron sa paligid natin. Kung paano yung movement ng ating pamumuhay. Exactly. Kasi maraming sa mga kaibigan ko, marami sa mga kilala ko sasabihin na, ay, pag gusto mo ng permaculture, kailangan mo maging mayaman eh. Pag wala kang lupa, hindi ka pwede mag-permaculture. Yan dapat ang isang bagay na kailangan natin itatabi. Kasi permaculture, kahit saan, kahit paano, kayang gawin yan. Basta may access tayo sa mga likas yaman. May access tayo. Access hindi ibig sabihin na ikaw ang may-ari ng isang bagay. May access tayo. At ang Pilipinas ay magandang bansa pa rin yan. Maraming likas yaman na pwede natin ididisenyo sa pamaraan na nakikinabang ang hindi lang tayo pero yung communities, diba? Na hindi kailangan in the Philippines, ikaw galing ka sa OFW. Pag pwede natin tanggalin na yung pagpunta sa ibang bansa, dito na tayo mag-prep ng yaman para mas masaya naman sa Pilipinas. Bakit ka bumalik? Ha? Bakit ka bumalik? Sa dito? Pilipinas? Yun lang nga sir kasi na-discover ko yung permakultura. Sabi ko sir, nasa barko ako wala akong ginawa kundi mangarap, trabaho, pangarap, gusto ko maraming kotse, malaking bahay, ganon. Nung sa permaculture, yung payak na pamumuhay, alam mo yun? Tama yan, di ba? Na ang design strategy na nasa likod ng permaculture ay isang pamamaraan para magiging masaya ang buhay natin. Magiging masaya ang buhay na sinong maghawag ng mga kaalaman ng permaculture at magdidisenyo ka na ng sariling buhay mo, ikaw na, again, CEO ka, ikaw ang in charge kung anong gusto mong gawin. Ang quality ng work natin ay siguro mas maganda. Yes. Ilang tao ay nagtatrabaho, yung mga siguro kasama mo sa barko, ilang sa kanila ay nandyan lang dahil
may datong, may pera. At sir, umaabot sila ng mga 60 years old, sir. Nako, Nagtatrabaho pa rin. Hindi naman tayo Pag magtatanong ako, bakit kayo pa rin nandyan? Ang sasagot, di kasi may binibili pang gano'n, binibili Ay, pang nako. ganito. Nakataas sa comfort zone. Walang comfort at ang nakakalungkot dito, ang layo nila sa pamilya. Diba? Tapos, sino yung boss nila? Siyempre, yung mga may-ari ng mga barko na yan, yung may-ari ng mga principal na yan, na sa atin, kung tinitingnan ko, sir, yung permaculture, parang yung boss natin is yung kalikasan, di ba? Tayo yung CEO, pero yung boss natin yung lupa, yung kalikasan. Baka yung salitang boss, baka kami natin ng hindi boss ang classroom It's like na, o yung encyclopedia natin. Lahat ng mga, di ba dati, binibenta pa ng encyclopedia sa mga probinsya. Actually, we have na, di ba, yung mahaba pa, mahal yan. Ngayon, parang kung iniisipin natin na lahat ng mga kalikasan, yung lahat ng mga kahubatan, sila ang classroom natin, yung mga hayop. Correct. So, it's free. Yan pa rin ang libre. Sana susubukan natin na bubuksan yung mga lente ng mga kababayan natin para nakikita din nila kung gaano maganda ang Pinas at anong pwede nilang gawin. Imbis na, kasi yung pagdidisenyo sa loob ng permaculture, imbis na maghihintay na naman tayo sa pera na galing sa mga politiko, kung ipapreso natin sa mga tao na, sige, kayang-kaya nyo rin gawin, tulungan natin yan para gawa ka ng tulay, kailangan mong gawin ng malusok na pagkain, ayusin natin yung mga bakuran nila, tulungan natin sila sa tamang pagdidisenyo, parang walang, anong sinabi mo kanina, walang masayang. Ba? Lahat ng mga lakas na gamit na gamit. Exactly. Pati yung lakas natin or yung lakas ng mga nagtuturo ng permaculture sa kanila, magiging maayos. May konkretong pangsalin din doon na hindi kwento-kwento lang tayo and then goodbye and then bahala na sila, di ba? Yung salitang bahala, actually hindi permaculture yan Kasi parang wala ka ng action, di ba? Dapat talaga kaso lang sir, parang kailangan din ng practice Yung paano ka sabi nyo kasi sir, libre yung mga natututunan. Pero paano ba yun? Kasi sa atin, di ba, parang yung mata natin may isang bagay, ito kailangan nito, parang yung imagination natin, paging creative natin, parang at work na Paano ba yun, sir? Paano nila maano yun? Ma-apply or paano nila matutunan yun? Siguro proseso din yan. Proseso tulad, ikaw din, dumaan ka sa proseso, ako din dumaan sa proseso. Pero, ngayon, ako masaya ako sa ginagawa ko. Feeling ko naman, ikaw masaya ka rin. Naman. Kung, gusto ko rin na sa lahat ng nakikinig sa atin ay masaya din sa kanilang ginagawa. So, siguro isang proseso sa pagturo ng permaculture, sa pagdidisenyo ay tutulungan natin sila na quality of work, quality of life. It's about hanap buhay. Hindi siya sa paghanap pera. So, proseso yan. Hindi natin pwede sabihin na immediately na, okay, permaculture, parang hindi ka magiging perfect It's a process na may mga kamalian din siguro kaya... Oo, ang dami sir. Sa mga pag ako magde-design, katutak din yung pagkakamali ko. Pero syempre, pinakikinggan natin. May mga feedbacks yan, yung mga ginagawa mo, di ba? So, yan pwede natin i-share sa mga susunod na podcast sa mga audience na, okay, ito ang ginawa namin, pero wag nyo na uulitin. Kasi may mga ganon. may nagpunta na before. So, tama. pero disenyo is the key word, di ba? Kasi nature, yung point dito is, nature has been creating an amazing environment sa 3.8 billion years, 4 billion years, hindi importante eksakto kung anong panahon, pero tayo as humans, dumating lang tayo 200,000 years ago. So yung inheritance ng isang legacy na pina-perfect yung mundo natin, yung change of animals from fishes into amazing sets of mammals, reptiles, snakes, whatever. And the way they adapted to their environment, yan yung key, di ba? Tayo as humans siguro nag-adapt din tayo, pero dahil sa money market, dahil sa comfort, dahil sa pagmadali, no? So, nakakalimutan na natin na, yung dalawang paa natin, nandun pa rin sa lupa at pag namamatay tayo, dun pa rin tayo ulit pupunta. Yun pa rin. So yung pagdidisenyo is how do we make the best out of our 60, 80 years on this planet, di ba? So talagang nandun na yun, sir, no? Nandun na yung
yung ecology, yung nature, yung natural system nandun lang. At hindi lang siguro tayo we're not paying attention. Doon di bukas yung kamalayan natin. Pero sabi ko, sir, talaga, grabe yung pagbukas nung isipan ko, nung ma-discover ko talaga yung permaculture. Yan, parang araw-araw lagi ako excited. Diba, it's a growing process, diba? Hindi naman tayo expert eh. I don't feel, minsan sasabihin nila na, parang expert ka na sa permaculture o ikaw din. Pero ako feeling ko, hindi eh. Marami pang natutunan eh. So sa edad natin, hindi tapos ang permaculture ay proseso. Hindi siya project, hindi sa isang bagay na, uy, bata ka pa, magsimula ka na. Yes, magsimula ka na, pero hindi ibig sabihin na magiging eksperto ka agad. It's a lifelong learning process. And vice versa, no? Ikaw, yung excitement about learning and seeing new things, that's one. Pero yung paligid mo rin na magtuturo sa'yo na, ito ang medyo mali, kasi makukorek ka ayon sa mga insekto, mga ipon, mga pasaway na tao. Kasi wala namang perfect na paligid. Pero the challenge of dancing along with life, di ba? Habang tumatanda tayo, nagsasayaw lang tayo, naglalaro tayo. And by being playful, naging masaya din tayo. So, expertise, siguro pag namamatay na tayo, siguro mag-isip tayo ng ilang minuto na it was a beautiful life, di ba? Parang I enjoyed it, I learned a lot and pinapasa ko rin sa mga iba sa mga susunod. Yeah, sa mga carry on, pass it on. Magturo tayo, mag-share. Basta, ang esensya dito about gaining expertise, sa palagay ko, 6 is magtatanong tayo. It's critical thinking. Kasi permaculture is systems thinking. To be able to understand systems thinking, kailangan nating ipapaandar yung critical thinking natin. Bakit? Bata tayo. Lahat tayo nagtatanong kay teacher, bakit madam ganyan? Bakit sir ganyan? Di ba? Nawala na ata yun, sir eh. Ang ano natin kasi, yaman lang din na napunta tayo sa critical thinking, yung nagiging critical tayo pero sa mas mabababaw na bagay, 'di ba? Parang ganoon eh, parang critical thinking na bakit siya may Tesla ako. Ganoon yung may rin eh, no? May lugar din. Yung maganda rin yung systems thinking na kung saan ay minsan kasi, sir, pati yung education system natin, parang iba na rin yung tinuturo, kaya napupunta yung mga kamalayan natin sa isang bagay at medyo, paano ba sabihin natin, naliligaw tayo or minsan akala natin ito tama na talaga ito na yun. Pero dahil nasa maling direction or maling lugar yung pagiging critical, lalo tayong namamali. So yun yung kaya nga ang ganda nitong ang ganda ng permaculture dahil iniengganyo ka na makita yung mas malawak na sistema. And then siguro yung salitang expertise dito sa pagtatanong, sa pag-uunawa ay mas in terms of sabay tayo magiging expert. So sabay tayo mag-aangat sa ating estilo ng pamumuhay, sa mga bagay na alam natin or malalaman natin na hindi siya nagiging personal. I think yung expertise na tinutukoy sa permaculture is expertise ng isang community. And doon ko kinoconnect din yung bayanihan sa Pilipinas. Ang bayanihan, magandang konsepto, pero very, very rare na yon. Hindi bihira na natin makikita yung talagang application ng bayanihan. Pero kung ibabalikan natin yan, magkapitbahay tayo, magbayanihan din tayo. Hindi naman lahat ng mga bagay kailangan bayarin. May mga bagay na rin pwede natin gawin dahil importante lang sa kalidad ng buong komunidad. Diba? Totoo yan, sir. Yung isa sa mga naituro sa akin ng permaculture, no? Yung akala nila kasi pag permaculture, self-sufficiency patungkol doon. Pero minimum lang pala yun, sir. Yung goal talaga is yung community. Yes. No, yun talaga, may dependency kayo, community sufficiency. Pero lahat yun, nagdedependehan kayo. Ang ganda sana nun, no?
yun din makita nung mga kapitbahay natin no sa relationship na ganyan, tayo damayan, magtulungan. Ang gandang salita talaga, sir, yung bayanihan. Yes. And ako nakikita ko rin, lalo nandito tayo sa Marikina, na medyo maluwang pa yung mga open spaces na mag-interact din tayo sa mga pangpublikong lugar bago inangkina naman ng mga mas mayaman sa atin or mas may iba't ibang klaseng kaisipan at kinukuha na nila sa paglagay ng mga building, sa paglagay ng semento. Kailangan natin magiging noisy. Dapat mag-ingay din tayo ng konti para ma-feel din ng tao. Ito, magandang paraan. Gawin na natin ito. Maging mas makalapit tayo sa Mother Earth, sa Gaia, sa kalikasan natin. Yeah, sir, malaking problema yan, sir. Ibig sabihin, katulad dun, malapit sa amin, may mga ilang fast foods na yung nandun, tapos may social na kapihan pa doon na kung saan yung social, kung saan nakatirik yung mga yun yung mga pinagkukuhaan ako minsan. Doon ako nagtatabas ng damo, na alam mo, sir, parang feel ko yung frustration mo. So the reason is, bakit nandito pa rin tayo sa permaculture? Dahil hindi pa tapos yung laban. Ang feeling ko rin kahit sa sinasabi mo na, yes, kahit saan, nandun yung fast food, nandun yung convenience store, pero lalabanan pa na natin na may mas simple, may mas maayos, may mas masayang pamamaraan. Yung kape, dito na lang tayo makakape sa isang magandang lugar. Tingnan mo yung background natin, nasa kalikasan tayo. Yan, nasa Metro Manila tayo. So, hanapin natin, i-celebrate natin kasi ako naniniwala pa rin ako sa permaculture dahil sa simplicity niya. By simple actions, you're changing the fabric of society. You're changing society in itself. Babalikan mo ng bayanihan dahil nandun ang susi Yung sobrang lakas sa akin, pwede ko na i-share sa'yo. And vice versa. Yung sobrang talino mo, pwede mo i-share sa akin. So, yung ganon, siya ang nagbibigay ng isang kagandang aspeto ng permaculture. It's magic. It's magic na hindi siya dapat magic. It's magic because we're still human Actually, kailangan na natin yung isa't isa Hindi naman maganda ang permaculture pag solo ka lang doon sa isang sulok and then gawa ng garden, di ba? Kakainin mo lahat ng gulay mag-isa. Di ba mas maganda, ibigay mo yung gulay sa kapitbahay mo. Tsaka hindi mo matatanim lahat. Exactly diba? Kaya yung barter, sige. Lalo na sa case mo kasi maliit ang bahay mo. Oo, malit lang yung lupa ako nun, sir. Ang liit, sobrang liit. Pero, di ba, may production. Kaya nga, talaga ako, mas lalo ako naniniwala sa permaculture. Sa 80 square meters na area ko, nakaka-produce ako ng itlog, nakaka-produce ako ng tawag dito, mga gulay. At hindi lang yun, sir. Yung, harvest din yung mga oxygen, di ba? Yeah. Harvest yung microclimate. Kaya parang ako doon, halos araw-araw may Ako din, nagsimula lang ako sa bahay. Yung mula sa bahay, nagiging aso, may pusa, may toko, may ahas, may tatlong itlog, tatlong itik na may egg every day. It never stops kasi once you start with permaculture, you can always add, diba? May nagda ka ng bagong elemento. That joy, in the end, siguro may drop ka ng isa, pero may dadagdag ka naman ng dalawa. That's a joyfulness of life. Parang, sir, palaging work in progress. It's a work in progress. So, palaging ganun, di ba tayo, di ba? Parang tapos naisip natin, ito na nga, yung kapitbahay na Bakit tayo naniniwala sa konsepto ang feeling ko is because there is something for everyone in it It's not about gardening. Pero that's part kasi we eat 3 times a day, 5 times a day. Pero, ay importante din, yung mga artista, yung mga gustong maggawa ng building, gusali, yung mga mahilig sa pagguhit, lahat sila, pwede din sila pumunta sa permaculture Yan ang magic ng konsepto na matuto tayo dahil ang canvas natin ay ating paligid. Kung mas maganda yung paligid natin dahil sa pagkilos natin bilang permaculturist, mas maraming tayo natutunan at nakukuha natin ng likas yaman. Pag nasa isang
kondo ka na sa 40th floor, ang paligid mo semento, salamin, may ibon din dumadaan pero hindi mo pwede kakausapin kasi mabilis lang dumaan and then goodbye, di ba? Pag may typhoon siguro ikaw nasa loob ng ulap pero walang connection. Wala connection, sir. May aircon pa nga, di ba? Parang... It's still, I guess, yung unang sinabi natin, anong permaculture, mga importanteng konsepto, it's mag-connect. Ay, sir, may connection naman. Kaso lang negative, no? Yung impact, no? Nung, di ba? Pag titingnan natin yung mga externalities, talagang yung ganito palang klaseng pamumuhay, no? Na yung after natin convenience, walang pagpapahalaga sa natural system, sa environment. Talagang ang nakakalungkot, nakakapinsala pa ng gusto na hindi napapansin ng gumagawa. Tama. So parang yun yung challenge, sir, na tawag, parang kasi nasanay na dito eh. Paano Tulungan mo? Teka natin. lang, isama ka, maniwala ka sa konsepto ng permakultura. Parang, yun talaga yung It's about challenge, sir. thriving together, di ba? Tulungan natin yung isa't isa, parang mag-thrive tayo, magyayabong din tayo at magiging isang kumpunahe lang tayo sa paligid, sa kalikasan. Hindi lang tayo ang pinaka-importante. Pero gamitin na natin yung utak at yung tamang pagkilos para magiging maganda yung output. Yan siguro magiging direction natin sa mga susunod na episodes natin kasi Yes, oo. medyo kapos na tayo sa oras. Oo, Dito ang bilis. siguro matatapos yung unang episode natin tungkol sa permaculture. So magkapit-bahay tayo ulit sa susunod na episode and this will be about soil. So see you again. Lupa. Sixto, see you again next time. See you, mga kapitbahay. Ang tawag dito sa susunod na pagkikita-kita dito online. Tama ba yung term ko? Pagkikita online. Okay. Sige, paalam. Signing off.